ang mga importers natin ng finished product, bago pa ho ba mag-angkat, before ho sila magparating sa kanilang documentation po, naniningil na kaagad ang customs sa kanila po ng excise tax? Ay, hindi po sir, no? Bago po yan ilabas sa customs territory. Ibig sabihin po, pagdating po niyan, i-assess po namin yan, i-issuehan po ng assessment yan at saka po papatawa ng excise taxes, no? Pag tinatawan po ng excise taxes yan, may confirmatory authority to release imported goods po yan, manggagaling sa Bureau of Internal Revenue to confirm the payment of excise taxes at saka pa lang po ma-release yan. So ang pagpataw po niyan ay pagdating po dito sa ating bansa. Ayun. So medyo hindi tama yung informasyon sa hearing kahapon, ano? Na before pa dumating, bayad na yung excise tax. Meaning, pag landing niyan sa pantalan, ang importer niyan ay gagawa ng documentation at doon magkakaalaman ilang ba yung litro ito, and then may assessment ang customs kung magkano ang kanyang excise tax per liter ng bawat produkto. Alright. Tama po yan, Manong Ted. Tama po yung ganong proseso. Klaro yan ha. And then, meron pa itong dagdag na 12% na value-added tax. Tama po. Alright. Ang VAT na iyan, so kumbaga, ang koleksyon mo sa excise tax kung ilang litro. Ngayon, yung value-added tax, paano ang assessment po naman ito sa pangkalahatan na importasyon, na cost ng importation? Tama po. Sa tinatawag po nating landed cost, sir, no? So, kasama po dyan yung magkano yung inyong bili, yung cost of transportation nyo po, insurance and freight. So, yun po. Kasama po lahat yan factored in. Ang tinatawag nating landed cost na yan, yan po ang pinapatawa natin ng value-added tax. Okay. Gross kumbaga. Gross ho ito? Tama po kayo. Okay. So, ano yung, dali lang, ngayon may kalituhan na. So kung binayaran na yung VAT ng importer ng petroleum product sa kanyang gross, no? Sa per liter nito sa pump mismo, sa gas station, may VAT pa? Yes, sir. Iba po kasi yung VAT on importation at iba po naman yung VAT na pinapauta ng Bureau of Internal Revenue for sales, no? Magkaiba pong VAT yan, sir. VAT on importation at VAT on sales po. Okay, sige, mas maganda ito ha para kasi nung medyo ngayon po nalalantad na meron na pong VAT yung importer tapos may VAT pa yung consumer. At tama po yan. Magkahiwalay pong basis ng batas po yan. Okay, sige. So, yung pong VAT, kumbaga, the more you consume, the more VAT. Correct po. Kasi po yung VAT po, doon po siya sa value, no, ng goods. Kung consumer po kayo, kung ilan po yung inyong pinakarga, doon din pagbabase yung 12% na VAT na ipapataw sa inyo. Ganon din po sa importation, sir, no? Kung magkano po yung bili nyo at gaano karami yung inyong binili, doon din po, isa po sa malaking factor, no, ng component kung saan po namin kinocompute yung value-added tax. Okay. Magkaiba ho ba ang batas governing that particular VAT collection? Sir, that's, I think, both covered by the value-added tax law po. Iisa lang hong batas itong pinanggagalingan po nito? Isa po, magkaiba lang po yung provision na kanyang ina-apply po. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Ito tayo sa